Lastly, pangatlo, fear the danger of poverty. Tuloy natin ang panalangin ni Agur sa Proverbs 39, doon sa pangalawang bahagi. O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Kaibigan, ang danger of poverty ay hindi lang basta gutom o kawalan ng pera. Ang tunay na panganib dito, alam mo kung ano? Desperation. Ito yung sobrang gipit ka na, kaya napipilitan kang kumapit sa patalim. Natutokso kang gumawa ng shortcut o compromise. At dahil doon, nadudumihan mo ang pangalan ng Diyos. Para mas maintindihan natin kung gaano kadelikado ang desperation, may kukwento ako sa'yo. Isang araw, may isang hunter na nakakita ng malaking oso o bear sa gubat. Itinaas niya yung baril niya, inasinta niya yung oso. Hihilahin na sana niya yung gatilyo nang biglang magsalita yung oso. Sabi ng oso, "Teka lang, kaibigan, wag mo muna akong barilin. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Ano ba talaga gusto mo?" Binaba nung hunter yung baril niya at sinabi, "Gusto ko ng fur coat, ginaw na ako. Gusto ko yung balat mo. Gusto kong jacket yan. Nagawa sa balahibo mo kasi giniginaw ako. Kailangan ko na yan." Sumagot yung oso, "Ah, ganun ba? Madali lang yan. Ako naman, ang gusto ko lang naman ay full stomach. Gusto ko lang naman mabusog." So, pareho naman tayong may gusto, di ba? Parehas tayong may pangangailangan. Let's negotiate. Pag-usapan natin ito. Mag-compromise tayo. Pumayag yung hunter. Umupo sila at nag-usap. Pagkatapos ng ilang oras, tumayo yung oso at naglakad palayo ng mag-isa. Alam mo, successful ang negotiation. Bakit? Kasi yung oso busog na. Nakuha niya yung full stomach. At yung hunter, ayun, nasa loob na ng tiyan ng oso. So, technically, suot na niya yung balahibo ng oso. Nakuha ba nila pareho ang gusto nila? Oo. Pero namatay yung hunter sa proseso. Mga kapatid, ganyan ang negotiation with Satan. Kapag gipit tayo, kapag desperado tayo, lumalapit ang kaaway. Bumubulong yan. Usap tayo. Huwag tayo masyadong strict sa Bible. Gipit ka, di ba? Sige na, gawin mo na yung illegal na deal na yan. Sige na, dayain mo na yung tax na yan. Sige na, pumatol ka na sa may asawa para may financial support ka. Sasabihin niya, compromise lang. Solusyonan natin ang gutom mo. Akala mo na nanalo ka kasi nasusolusyonan ng problema mo sa pera. Pero, ang hindi mo alam, kinakain ka na pala ng sistema. You get the quote, but you lose your life. Kaibigan, we cannot compromise the church with the world. Tandaan mo ito, some things are non-negotiable. Pero teka, Kuya Mike, minsan, hindi naman agad-agad malaking kasalanan, di ba? Minsan, maliliit lang. Kaya nga, dito pumapasok yung panganib ng small compromises. Unti-unti, hindi mo namamalayan. Sanay na sanay ka na sa compromise na yan. May isang wild duck sa bansang Norway. Tuwing taglamig, lumilipad ang mga wild ducks na ito papuntang south para hindi sila mamatay sa lamig. Sama-sama sila, naka-formation sa paglipad. Malalakas sila lumipad. Isang araw habang lumilipad sila, may isang duck na tumingin sa baba. Nakakita siya ng isang barnyard o kulungan ng mga hayop. Nakita niya na may naghagis ng mais sa lupa. Sabi nung itik, "Uy, libreng pagkain, bababa lang ako saglit. Kakain lang ako, tapos hahabol ako sa inyo, sa group." Bumaba siya. Ang sarap ng mais eh. Hindi na niya kailangan maghanap, iaabot na lang sa kanya. Dahil nasarapan siya, sabi niya, "Bukas na lang ako hahabol." Lumipas ang isang linggo, isang buwan, sarap na sarap siya sa buhay. Kain, tulog, tumaba siya ng tumaba. Isang araw, narinig niya yung kwak-kwak ng mga kasamahan niya sa ere. Bumabalik na sila. Sabi nung itik, "Ito na, sasama na ako ulit." Ibinukan niya yung pakpak niya. Pinagpag niya ng malakas. Pero hindi na siya makalipad. Sobrang bigat na niya. At nasanay na siya sa lupa. Sinubukan niya ulit, pero wala na. Hanggang sa tinignan na lang niya ang mga kasama niya na lumalayo. At sabi niya sa sarili, okay na rin dito. At least may mais. Kaibigan, ganyan ang desperation. Nagsisimula sa, "Saglit lang to, Lord. Gagawa lang ako ng konting magic para kumita." Hanggang sa nag-enjoy ka na sa mais ng mundo. Nasanay ka na sa comfort ng kasalanan. Ang tawag dito ay drowning in the mud. Nalulunod ka na sa putik, pero akala mo masarap pa rin. Kaibigan, wag mong hayaang mawala ang kakayahan mong lumipad
para sa Diyos. Dahil lang sa libreng mais ng kaaway. So, masama ba maging desperate? Depende kung saan ka desperado. Kung desperate ka sa pera, delikado yan. Pero kung desperate ka kay Lord, naku, yan ang holy desperation. Gaya ng sinabi sa Psalms 42:1-2, kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ano ba nai-imagine nyo kapag binabasa nyo ito? Isang cute na usa, tumatalon-talon sa damuhan, papunta sa ilog? No, hindi yun ang picture dyan. Ang picture dyan ay isang usa na dehydrated na. Tuyong-tuyo yung lalamunan, nanghihina, gumagapang na sa init ng desyerto, hinahabol ng mga leon. Ang sigaw ng puso niya, tubig, tubig, kailangan ko ng tubig. Mamamatay ako pag wala akong tubig. Kaibigan, ganyan ka ba kadesperado sa Diyos? O baka kaya tayo natutuksong mag-sideline o gumawa ng hindi kalooban ng Diyos ay dahil ang desperation natin ay nasa pera. Di tayo desperado sa presensya ng Diyos. Kaibigan, tanda mo ito. Kung desperado ka sa Diyos, hindi ka papayag manatili sa putikan ng kasalanan. Kasi gutom na gutom ka sa Diyos. Gustong-gusto mo sa presensya niya. Ayaw mo nung kasalanan. Kaya dapat palitan natin ang worldly discontentment ng holy discontentment. Ano ibig sabihin nun? Malalaman natin sa kwento ni Max Lucado tungkol sa mga sumasakay sa eroplano. Karamihan daw kasi sa mga sumasakay sa eroplano, parang regular na pasahero lang. So, sumasakay, umuupo, kumakain ng biskwit, tapos bumababa na. Tapos sasabihin niya, it was a nice flight. Ang ganda ng flight. Ganon din sa church. Papasok, makikipagkamayan, makikipagbatian, kakanta, makikinig, mananalangin, then sasabihin natin, it was a nice service. Tapos uwi na. Pero alam mo, may isang bata, nakakaiba. Hindi siya gaya ng regular na pasahero ng eroplano. Pagpasok niya, tinanong niya agad yung flight attendant. Excuse me po, pwede ko po ba makita yung pilot? Grabe, wala siyang plano na basta lang umupo sa eroplano. Gusto niya makilala ang piloto. Gusto niya makita ang mga instrumento. Paano ito ginagamit ng piloto? Alam mo, narinig yun ng piloto, kaya pinapasok yung bata sa cockpit, pinaupo sa harap, pinahawak sa manibela. Grabing experience. Kaya paglabas ng bata, nanlalaki yung mata niya. Sigaw siya ng sigaw. Wow! Nakita ko yung pilot. Ang galing. Yung ibang pasahero, busy sa kwentuhan, busy sa gadgets, contented na sila sa upuan nila. Pero yung bata, hindi siya nakontento sa upuan lang. Gusto niya makita yung piloto. Gusto niya makilala ang pilot at gusto niya makausap ang piloto at gusto niya matuto sa pilot. Kaibigan, sa buhay na ito, huwag kang makontento na nakasakay ka lang. Huwag kang makontento na may trabaho ka lang o may pera ka lang. Huwag kang makontento na nagsisimba ka lang. No! Seek the pilot. Seek Jesus. Magkaroon ka ng holy discontent. Lord, hindi ako makukontento na hindi kita makikilala ng malapitan. Hindi ako makukontento na kumakain lang ako ng salita mo dahil may nagpapakain sa akin pastor o D-group leader. Kundi gusto ko ikaw mismo ang magpakain sa akin. Gusto ko matuto, gusto ko makipag-usap sa iyo at makinig. Gusto kita maranasan upang maipahayag din kita sa iba. Kaibigan, ang totoong desperation na makilala ang Diyos, hindi gagawa ng kalokohan para lang sa pera. Dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Desperadong desperado siya sa Diyos. Uhaw na uhaw siya sa Diyos. Kasi alam niya na walang value ang pera kumpara sa makita at makilala si Lord. Ito ang sinasabi ni Jim Elliot, isang missionary na nagbuwis ng buhay niya. Sabi niya, we are all sideliners, content to sit by and leave the enemies of God unchallenged. We are spiritual pacifists. The world cannot hate us. We are too much like its own. Oh, that God would make us dangerous. Wow! Grabe ang hamon na ito sa atin na maging dangerous daw tayo na Kristiyano. Hindi dangerous na kriminal ha, kundi dangerous sa mata ni Satanas. Na ayaw ng Diablo sa'yo kasi dumadami ang pumupunta sa langit kapag nakakausap ka
Dangerous ka kasi ikaw yung Kristiyano na kahit gipit, hindi kayang bilhin ng pera. Ikaw yung Kristiyano na kahit walang-wala, hindi magnanakaw kasi ang yaman mo ay ang Panginoong Hesus. Pero Kuya Mike, paano kung mahirap talaga ang buhay? Paano kung scarcity talaga? Does it mean pinabayaan na ako ni Lord? Hindi. Tandaan mo ang the rule of thirds na sinasabi ng Olympic athlete na si Alexis Pappas. Ano yun? Sabi ng coach niya, kapag naghahabol ka ng malaking goal, tulad ng Olympics, ganito yung mararamdaman mo. 1/3 of the time, feel good ka, masaya ka. 1/3 of the time, okay lang pakiramdam mo. Yung pwede na. Pero 1/3 of the time din, crappy o pangit ang pakiramdam mo, nahihirapan ka. Kapag ganyan na nararamdaman mo, ibig sabihin, you are doing fine. Nasa tamang landas ka pa din. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay parang Olympics. May araw na masagana, feel good. May araw na sakto lang, okay lang. At may araw na gipit o scarcity. Medyo crappy. Pero wag mong isipin na porket gipit ka ngayon, may mali na. Wag mong isipin na kailangan mo nang gumawa ng masama para umokay. No, it's part of the race. Sabi sa Ecclesiastes, ang happiness ay isang choice. Contentment comes from wanting what you have, not by having what you want. Ang ibig sabihin, kaya mong piliin na maging tapat at masaya kahit nasa crappy moment ka, crappy season, 1/3 season ng buhay mo. Bakit? Kasi kasama mo naman ng Diyos. So, paano tayo maninindigan sa gitna ng kakulangan? Una, reframe your lack. Ibahin mo ang perspective mo sa kakulangan. Kapag wala kang pera, wag mo isipin na pinabayaan ka na. Isipin mo ito na test of integrity. Sabihin mo, Lord, training ground ko po ito. Gusto mo makita kung kakapit ako sa patalim o kakapit ako sa iyo? Lord, pipiliin kita. Pangalawa, speak truth to fear. Kapag bumubulong ang takot na magugutom ka, sagutin mo ng Psalms 34:10. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit, silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Sino daw ang hindi nagsasalat o nagkukulang? Ayon sa talata, ay silang humahanap sa Panginoon. Kaibigan, hinahanap mo ba ang Panginoon? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Alam niya ang pangailangan mo. He knows your needs. Sabi ng Panginoong Hesus, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung ikaw ngayon ay gipit na gipit at natutokso makipag-negotiate sa oso o sa diablo, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang makipag-deal. Huwag mo ipagpalit ang pangalan ng Diyos sa ilang libong piso. Huwag kang maging duck na na-stuck na sa putik. Lumipad ka ng mataas kasama ang Panginoong Hesus. Manalangin tayo ng gaya kay Agor. Lord, huwag po akong maging sobrang hirap na mapipilitan akong magnakaw. Bigyan niyo po ako ng sapat. Ipakita niyo na kayo ang aking Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Kaibigan, trust Him today. He will not fail you. Narealize ko kung bakit mahirap para sa atin na makontento. Bakit? Kahit anong laki ng sweldo, kulang pa rin. Bakit kahit anong dami ng gamit, naghahanap pa rin tayo? Kasi merong butas na hugis Diyos sa puso natin. Ang problema, sinusubukan nating takpan ito ng pera, relasyon, tagumpay, bisyo. Hindi naman nagkakasya kasi infinite ang butas na yon at finite lang ang mga bagay sa mundo, temporary lang. Kaibigan, ang tanging makakapagpuno lang sa puso mo ay ang Diyos na infinite din, ang Panginoong Hesus. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:11-13, natutunan ko maging kontento anuman ang aking kalagayan. Marunong akong maghikahos at marunong akong managana. Lahat ng ito ay kaya kong harapin dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sino yung Kanya na nagpapalakas na sinasabi ni Pablo? Ang Panginoong Hesus. Siya ang ating middle ground. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kung siya ang nasa puso mo, hindi ka na muling gugutumin, hindi ka na muling mauuhaw sa pagmamahal. Kung wala si Lord sa buhay mo, kahit bilyonaryo ka pa, mahirap ka pa rin. Kasi pag namatay ka, hindi mo madadala yung pera mo. Pero kung nasa Panginoong Hesus ka, kahit simple lang ang buhay mo,
mayaman ka. Kasi pag namatay ka, may mansion ka sa langit na hindi nasisira. Kaibigan, kung mawala ang lahat sa'yo ngayon, trabaho, pera, bahay, may matitira pa ba sa'yo? Kung si Lord ang matitira, then you have everything. You are secure. Pero kung wala kang relasyon kay Lord, kapatid, delikado yan. You are flying blind. Huwag mong hintayin mag-crash ang buhay mo bago ka tumawag sa Kanya. Kaibigan, gusto mo bang maranasan ng true contentment? Gusto mo bang matigil na yung paghahabol sa wala? Lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Pagod na po ako maghabol sa mga bagay na hindi naman nakakapagpuno sa akin. Patawarin niyo po ako. Kung minsan mas minamahal ko ang blessing kaysa sa inyo, patawarin niyo ako kung sa oras ng kagipitan nagdududa ako sa kabutihan niyo. Ngayon po, binubuksan ko na ang pinto ng aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo po yung aking yaman. Punan niyo po ang kakulangan ng puso ko ng inyong pagmamahal. Simula ngayon, hindi na ako maghahabol sa mundo. Susunod na po ako sa inyo. Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, hawak mo na ang susi ng contentment. Umuwi ka sa bahay mo, tingnan mo ang pamilya mo, tingnan mo yung pagkain sa mesa, at sabihin mo, Lord, thank you, sapat na po ito, at higit pa, kasama na kita ngayon. Kaibigan, you are rich because you have Christ. God bless.